Okay, mga kids, ito ang gagawin natin ngayon. We have here simple application. Stand-alone ang gagamitin natin sa project natin. And then, meron siyang dynamic na header component. We have here navigation component. And then we have here card component. It uses router link. Ayan, sakita nyo lumilipat. Dynamic header, and also we will going to use services para dito sa mga data ng ating students. Ayan, so ito yung mga students natin, and then we're going to implement signals, also yung bagong structural directives ng Angular. Okay, so with that said, gawa tayo ng project natin. So we're going to recreate, at least hindi man siguro natin totally ma-recreate itong project natin, mag-grasp nyo man lang yung parang pinaka key concept kung paano siya gawin. Okay, so let's start by adding a new terminal in here. Ito yung Ionic project ko, lahat ng Ionic project. So gawa tayo dyan, dagdag tayo dyan. Ionic, start tayo. No, Angular framework, demo. Then we're going to use blank. And then stand-alone ang gagamitin natin. Wait lang natin siyang matapos. And then move forward tayo sa proper lesson natin. Okay, tapos na siya. So pag tinanong kayo ng create Ionic account, ako no na lang muna. Okay, and then pasok tayo sa demo project natin, cd demo. Now Ionic serve. Okay, so here is our demo project. Add tayo ulit ng ating terminal since magge-generate tayo mamaya dyan. Pasok tayo sa demo. Okay, pero kung naka-open na yung project ninyo, no need for you to add cd demo. Okay, so ito yung demo. src app homepage.html. Burahin lang natin yung laman ng lahat ng yan. Okay, and then let's start by creating yung ating header component. Okay, so kanina mapapansin niyo meron na tayong header. Bakit pa natin kailangang gumawa ng ating header component? Okay, so gagawin natin kasi is separate natin to, yung header component, so that we can reuse yung header component na yon. Okay, so tanggalin natin yan, and then let's generate Ionic, generate components. Okay, so this one is will be the folder. Okay, gagawa siya ng components na folder, and then yung /, ibig sabihin nun, sa loob nun, ilalagay natin yung ating header component. So as you can see, we have here header component. Pang ano lang to, pang organize lang ng mga files po natin. Pero po pwede nyo naman na gawin recta Ionic generate components nang wala components nang walang components na words and then /. Yun nga lang, parang naguguluhan kasi ako sa mga ganun na structure, folder structure. Gusto ko na lahat ng components ko is nasa isang folder lang. Okay, para since magdadagdag tayo ng ibang components later on. Now, register natin or gamitin natin si header component, which is ang laman niya ay header works. Yan, sa HTML nito. I-register natin siya dito sa may home page natin. So to register it, all you have to do is to go to homepage.ts, and then inside our imports, yan, magdagdag tayo dyan ng comma, and then tawagin mo lang yung header followed by keyword na component. Okay, so it is important na kapag lumabas yung header component or yung component na gusto mong i-register sa kanya or i-import, is i-click mo na lang siya, kasi mapapansin nyo dito sa taas, pagka kinlik ko siya, ayun, automatic siyang mag-i-import. It will going to save you a lot of time, especially lalong-lalo na kung hindi mo kabisado yung
yung location, no? Di kayo yung code na nandyan sa may itaas na yan. Pero I suggest na medyo tignan nyo din ano, i-structure yung import, yung coding niya, kung paano siya tinatype ng mano-mano. Kasi kung minsan hindi gumagana yung automatic import na yon. So, na-register na natin siya sa homepage. Now, we will going to use it. Okay, yun yung next step. Okay, kasi na-register pa lang natin siya. To actually see the header component inside your homepage, dun tayo pupunta sa my homepage.html and tatawagin mo yung header component. Para matawag siya, magdadagdag ka lang ng app sa umpisa and then header pagkatapos, or yung component name. Okay, app header. So as you can see, instantaneously nakita natin si header dito. Okay. Now, pagka inedit natin to, naglagay tayo dyan, for example, yan. So mapapansin natin na nag-a-appear na siya dito sa my homepage.html natin, which is yun yung ganun yung type na gusto nating mangyari. If we will going to have another page and then i-import natin, or we will going to use header component sa page na yon, okay, so makikita natin may template na tayong ginagawa dito sa may ating specific component. Now, let's modify this header component. Okay, we're going to use not HTML tags. Gagamitin natin si Ionic elements. Okay, so Ion header, okay, Ion title or Ion toolbar, and then inside Ion toolbar we have Ion title. Okay, as you can see in here, and sa una pa lang, dun sa may Ion header pa lang, nagkaroon na siya ng error. I want you to remember this, sa may mga error na yan. Kapag ka nakita nyo yung custom element schema na yan. So, ang reason lang dyan is you are using Ionic elements na hindi kilala nung component natin. So, kailangan mo lang dyan para mawala yung error na yan is to import or ipakilala mo sa header component.ts, sa TS ng component na ginawa mo na yun. Dito, magdadagdag tayo ng imports dito nung mga ginamit natin na yung mga ginamit natin na Ionic elements. Pwedeng isa-isa dito. Ion, gumamit tayo ng Ion header, Ion toolbar, okay, and then Ion title. Okay, again, like dun sa may in-import natin kanina, mas maganda na piliin nyo na lang siya dito. Ayan. Ngayon, yung mga ginagawa natin na to, ayan, mali pa yung na-import natin isa kanina. So, dapat dun tayo mag-import sa Ion title. Sorry. Ion title. Okay. So, dun tayo sa may standalone. Okay. And then yung Ion header natin, it should be also in standalone. Okay, tanggalin na natin to. Blanco na yan. Ayan. So as you can see, gumagana ngayon yung Ionic elements natin. So pagdadagdag lang tayo dito ng title, for example. So we have here title. Okay. So may shortcut dyan. Okay. So may shortcut. So kasi kapag dito, for example, nagdagdag tayo ng, let's say, Ion button, okay, or Ion, yes, button. So magkakaroon na naman ng error. All you have to do is to register yung Ion button dito. Dagdag mo siya dito. Ion button. Ayan. Mali na naman yung na-import natin. Button. Standalone. Okay, so Angular natin na import kanina. Now, ayan, ito na yung button natin. So, ang shortcut dyan is to tanggalin natin to, yung import na yan. Also this one. And then, ang i-import na lang natin for the meantime ay si Ionic module. Kasi si Ionic, yung mga Ionic elements natin na to na header, toolbar, title, button is nasa loob ng Ionic module. So, ngayon, kapag ka nagdagdag tayo, let's say, Ion chip, for example, yan, so automatic na, or hindi na natin siya mano-manong idadagdag pa dun sa may ating TS, dun sa may imports natin.
Okay? So ngayon, tanggalin natin itong button and chip. Ang kailangan lang natin dito ay si header. Ayan, header, toolbar, and then yung title. Okay. So again, to summarize lang, para magamit natin, yung ating component sa ating page, all you have to do is to register sa page.ts and then gamitin mo siya using app-header. So para mas ma-review natin yan, gawa tayo ng isang page pa. Ionic, generate page, about, ang gagawin natin. Okay, so now we have here about page. So we can switch for the meantime using dito sa may URL natin. Type natin yung /about. So we have here about, and then we have here the code for about. So tatanggalin natin yan. Okay. Pagka tinawag natin agad si app-header, yan. So magkakaroon tayo ng error. Kasi again, hindi pa kilala sa page na to si app-header or yung header component natin. So ipapakilala muna natin siya. Yan, ang practice na ginagawa ko is bago ko siya tawagin diyan is ayan. So for example, hindi muna natin siya tinawag. Yan. Ginagawa ko, pumupunta muna kagad ako sa my about page.ts, and then dito sa may imports natin, tatawagin ko ngayon si header component. Okay, so select natin automatic import, and then we will going to use si app-header. Okay, so as you can see, we have here title. Now, ang gandahan dyan, kapag binago ko dito, title here, it will going to appear dito sa my homepage and also dun sa may ating sa about page rather, and then sa my homepage natin. So isang layout na lang yung ginagawa natin. But then, may mga instances tayo na, for example, gusto nating maging dynamic yung data natin. So this one is semi-static static pa lang siya, no? Kasi yung title natin is string literal, meaning to say diyan natin inilalagay yung mismong value. So ang gagawin natin is i-fetch natin from header component ts. Okay, magde-declare tayo dito ng signal. Ito yung parang properties natin before, yun yung old style natin. Let's say, declare tayo ng title. Parang pagde-declare lang siya ng normal na variable. This time, magdadagdag tayo ng signal. Okay? So, signal. I suggest na piliin nyo yung signal dito. Ayan. Kasi po, automatic siya dapat na mag-import. Or kung hindi mo siya automatic mag-import, mailagay nyo po siya dun sa may Angular core. Import natin sa Angular core. Signal. Para gumana tong function po na to. And then, all you have to do is to add in here yung title na gusto mong ilagay sa kanya. So let's say, ilagay tayo ng string sa loob niya. Hello world. Okay. So we have here title hello world. Gusto kong mangyari yung title na hello world, ang value ay i-fetch niya dito sa my instead of title here. Gagawin natin using interpolation, double curly braces. Tawagin natin dyan si title. Okay? But then, since signal yung tinatawag natin, lalagyan natin siya ng parentheses. So, as you can see, nanggaling na ngayon yung data from TS papuntang HTML. Okay? So, ngayon, kapag binago ko ngayon to, hello worlds, magbabago siya dito sa my component.html. Now, there are instances, katulad nito, pagka lumipat tayo, let's say, from home to about, yan, parehas sila, no? Hello worlds. Siyempre, ang gusto natin mangyari doon is, napapalitan yung value niya, depende kung saang page siya tinatawag. Okay? So, kung gusto nating nababago, okay, gusto nating nababago yung value nito, yung title, okay, instead of using signal, we will going to use input. Okay? So again, piliin mo yung input dyan kasi kailangan natin siyang ma-import dito sa may Angular core natin at input. So now, ano nangyari? Okay, so as you can see, similar lang din siya dun sa may signal na nakita natin when fetching the data.
Ayan, so pinafetch niya din yan, hello worlds. Parehas lang din yan sa home and about. Ang kaibahan ngayon nitong paggamit natin ng input, pwede natin siyang baguhin sa parent component niya. Ibig sabihin, dito natin siya kasi tinatawag. Okay, so yung homepage.html. So tatandaan niyo lang, doon tayo sa may header. Yan, sa may, dadagdag tayo ng property sa kanya. Or this one is property called property binding. So gawa tayo ng bracket. And then tawagin natin yung variable name natin, ano? So or yung kaya yung signal name natin dun sa may header component.ts, which is si title. Punta tayo dito sa my homepage.html. Tawagin natin si title and then equal sign using string, okay? Magde-declare tayo ngayon ng panibagong value ni home or ni title rather. And then ang ilalagay natin is si home page. Okay? So hindi siya nagbabago kasi probably nasa about tayo. Pero paglipat natin ng home page, so as you can see, we have here home page. So kung gusto nyong baguhin din yon sa may about page.html, all you have to do is to add title. Okay? This one is related, ano? Related yung title na yan dito sa may pagkaka-declare mo dito. Kung ang title mo dito ay titles, ayan, kailangan tawagin mo siya ditong titles and also dito sa may homepage.html, titles din dapat ang tatawag mo sa kanya. So, yun yung relationship na. Tayo sa about page.html and then maglagay tayo ng value niya. Let's say, lagay natin dito, about page. Let's try to refresh this one. Let's move over to about. We have here, hello worlds, about page.html, titles. Try natin siyang stop. And kung minsan nagkakaroon na kapag marami nakaran, siguro tanggalin ko muna to. Okay. Hindi ko napansin. Dito tayo sa may wala palang kinalaman yun. Okay, yung ginawa natin, delete na yun. So, punta tayo dito sa may header component. So, ang tinatawag kasi natin dito is title. So, dapat titles. Ayan. Okay, so ngayon, pagdating natin dito, close na natin yan. Ayan, close. Okay, so we have here homepage. And then, head over tayo sa about. Okay, so we have here about page. Okay, so yun yung gamit nung input natin. Okay, so dito sa my homepage, okay, titles. Now, one more interesting dito, since naipakita ko sa inyo yung signal, okay, so yung kanina sa my header component natin, from signal, ginawa natin siyang input. Pwede nyo din siyang gawin na ganun yung idea dito sa my about page.ts. Sa about page.ts, you can declare, for example, my own title is equal to signal. Select natin signal. Make it sure na naka-import siya dito sa taas. And then, dito tayo maglalagay ng value na about. Okay, so just to see the changes, about ang ilalagay natin dito. Okay, my own title. And then, using this one, hindi natin siya ilalagay sa single quotation. Okay? Tatawagin lang natin si my own title. And then, since this one is signal, kailangan natin ng parentheses. Okay? So, as you can see, about. Yung about na nakikita nyo na yan is coming from this declaration sa line number 15. Ayan, my own title, signal, about. So, kapag nilagay ko yan, about page, yan, ipapasa niya sa my own title, na ipapasa naman niya dito sa my titles, na binabago niya dito sa may loob ng input hello worlds. Kumbaga, nagiging useless na ngayon tong hello worlds na ito. Okay, so let's move forward to our next component. Okay, CD.
demo. Okay. So, paalala lang kaya lang ako nagsi-CD demo dito kasi nasa may napakaraming project ako gumagawa. Ayan. So, nasa loob ako ng Ionic. So, specifically, ang ginagawa natin is yung demo. Kaya, nagsi-CD demo pa ako. Okay. So, now, generate naman tayo ng another component. This time, navigation naman. So, Ion or Ionic, generate component. Papasok natin siya sa loob ng components na folder and then navigation. Tawagin natin siyang navigation. Enter. Okay, so we have here navigation component. So this one is some sort of review para maulit natin yung steps na ginawa natin. Though medyo kung nadadamihan kayo, mas marireview natin ngayon. So gawin natin, register natin si navigation sa ating homepage. To do that, first, punta kayo sa TS. Add ninyo yung navigation component. Okay. Make it sure na naka-import yung navigation component natin by selecting. And then, gamitin natin siya sa homepage at HTML. Okay. We have here app header. Now, gagawa lang ako ng wrapper dito na Ion content. Okay, kasi doon ko ilalagay ngayon si app-navigation. Okay, so again, si app-navigation, it is parang app-header na pagtawag natin kanina. So si Ion content, it is a wrapper lang para mas maayos yung layout ng ating mobile application. Okay, so punta tayo sa my homepage. So as you can see, we have here navigation works. Let's do that again dito sa my about page. Tawagin din natin yung navigation component natin bago natin i-redesign tong navigation component. So in here, about page.ts, register natin siya sa imports. Add tayo navigation component. Okay, so na-register natin siya and then use sa may about page. Again, gawa tayo ng Ion content. And then inside Ion content, tawagin natin si app-navigation. Okay, so paglipat natin ngayon dito, about rather. So we have here navigation works. So now let's redesign navigation. So ang gawin natin is instead of normal HTML, we will going to use Ion button. Okay, and then lalagyan natin dito home. Copy paste natin this time about. Okay, so again, as you can see, we have here custom elements schema. The reason behind this error is hindi kilala yung Ionic components natin. Para makilala yan, pupunta ka sa TS nung component. And then, in here, magdadagdag tayo ng imports with S, colon, bracket, and then Ionic module in Ionic Angular. So, we can now see and then use our Ion button. Of course, this one is not working. Okay, kasi para mag-work po yan, balik tayo sa may navigation component.html, maglalagay tayo ng router link. Okay, router link natin siya papunta sa home / router link papunta siya sa / about. Okay? So now, try natin siya kung gagana. So home about. So it doesn't work. Bakit kaya hindi nagwo-work? So ang idea niyan parang yung Ionic na ginawa lang natin kanina. Ginagamit naman natin ngayon si router link, nang hindi natin nire-register sa kanyang TS. So, i-register natin ngayon yung router link inside our navigation component.ts. Okay, so actually, si router link ay isang piece lang siya kung tutuusin ng isang bigger module. We can use router module. Yan, yun yung i-import natin, the entire router module. By doing that, okay, yung router module, pwede na tayo makapag-switch from
different pages. Okay, so ibig sabihin nagwo-work na yung ating navigation by just adding router module, and then of course by implementing router link dun sa may ating HTML. Okay, so now we have here navigation. Next natin, generate tayo ulit ng components natin. This time is si card naman. Okay, so we have here card. So as you can see in here, ito yung sinasabi ko kanina na mas maayos, mas organized, kasi yung components natin dumadami, nakaayos na lang siya or naka-folder yung components natin. Okay, nasa isang location lahat. So alam ko na etong about ay page at etong home ay also a page. Okay, so now punta tayo dito sa may ating homepage.html. We can use here the app-card. Okay, magkakaroon ng error yan kasi kailangan natin muna siyang i-register dito sa my homepage.ts. So I think you get it by now. Ayan, so baka nahuli niyo yung ano na yan. So dapat ni-register muna natin, or hindi naman dapat, kailangan lang ma-register natin yung component natin dito. Kahit naman sino yung mauna, yung use muna, and then tsaka nyo isunod yung TS or vice versa. Ang importante, huwag nyo kakalimutan yun, na kapag ni-register natin siya or ni-use natin siya sa HTML, all you have to do is to register in homepage.ts or yung page.ts natin. So we have here card component. Okay, so nilagay lang natin siya sa my homepage. Nasa my about page tayo ngayon. Punta tayo sa my homepage. So we have here CardWorks. So dito lang natin siya ilalagay. Okay, so hindi natin siya i-register sa my about page. Dito lang natin gagawin yung card sa loob ng ating homepage. So modify natin yung ating card component.html, and then we're going to use ion card. Ayan, magkakaroon ng error, and then I think you probably know kung ano yung problem nito. Okay, so ang problem nito is pupunta tayo sa my card component.ts, maglalagay tayo ng imports. Okay, kasi ginagamit natin yung Ionic module. Okay, so Ionic module, ayan, dito sa may ating HTML. So ion card header. Ito po ay nasa documentation. You can look up on the Ionic framework documentation. Okay, so I assume kasi na sa mga students ko na nanonood nitong video na to ay you have a fundamentals or foundation sa paggamit ng mga Ionic components. So kaya hindi ko na masyado silang i-discuss dito. So we have here card, header, and then content. So we're going to leave it blank for now, and then we will going to move forward in generating service. Generating a service is something like generating a components lang din. So ang gagawin natin, Ionic generate S for service, or you can use service, something like that. Pero mas maganda S na lang, shortcut. And then ipapasok ko lang siya sa services na folder if in case na magdadagdag ako ng madaming service pa. And then / tatawagin ko ngayon tong students. Okay, so students service, enter. Okay, this time gagamitin natin ito yung service natin, services students. So .ts lang siya, wala siyang page.html, .css. Meron lang sa kanya is yung spec.ts for testing, and then we have here yung TypeScript file. Now, ang services natin is intended talaga siya sa pag-fetch, or ito yung parang pinaka-model natin na mag-fetch into outside sources natin. So let's say for example, HTTP calls, for example, local storage mo, dyan natin siya gagawin. So this time, ang gagawin lang natin, medyo shortcut muna natin siya. Let's say, nag-fetch na siya ng data. Okay? And then, i-return na nitong mismong student.ts na to is yung actual na data. So we're going to have a separate discussion for the real use of service. But this time, papakita ko muna sa inyo kung paano natin i-implement na yung data natin from
service is ipapasa natin siya sa ating component na nababasa naman sa mga pages natin. Specifically sa homepage.html. So student.ts, it is something like a student list, for example. Student list. Declaring a signal. Okay, so nag-declare tayo ng signal. And then this time, object or array of object yung i-declare natin. So ayusin lang natin yan para mas madaling mabasa. This time, we're going to add ID. Let's say 1. Name. Gel. Okay, so pasisimplihin ko na lang para hindi humaba itong video natin. So lalagyan ko na lang dito ng status. This one is, let's say, regular. Gel 3, number 3, regular. Okay, so now we have here a data. Okay, so we have here data dito sa my student.ts. Ito ngayon is i-inject natin siya. Okay, so i-inject natin yung student data na to kahit saan dito sa may ating it can be sa page natin, sa component natin, sa card header navigation, or sa about page natin. So, kung saan mo siya gustong i-inject, pupuntahan mo lang yung TypeScript file nung component or page na yun. So, for example, let's say in here, sa card, sa component.ts, punta ka dyan, and then dito sa may loob ng ating export class na yan, sa class natin, so tatawagin natin, or magde-declare tayo ng local variable na mag-handle nung i-inject natin. Okay? So, ang idea is parang yung inject, kaya siya tinago na inject, is ipapasa natin. Ito yung data natin. Ipapasa natin or i-inject natin para magamit natin dito sa may card. So, the keyword in here is yung inject talaga. No? So, inject. So, inject natin is kailangan siyang ma-import dito sa may Angular core. Lalagay natin dito inject. Okay. So, yan siya. Function, inject. Now, ano yung ngayon, sa loob ng inject natin, ano ngayon yung service? Okay. Service. Isa lang naman yung service natin, yung students. Ano yung ilalagay natin dyan na service? Ilalagay natin dito si students. Okay. With capital letter S. Okay. So, yung students na yan, ang tinatawag natin dyan talaga is hindi yung file name, kundi yung kanyang class name. Ito, yung students na yun. So, dito, sa may ating, again, sa may card component.ts, students. So, we're going to pass it. Okay, so, ito, actually, yan, parang naka-inject na dyan. Technically, parang naka-inject na siya dito sa may card natin. Ngayon, gagawin lang natin dyan is, may sasalo lang sa kanya dapat na property or variable. Lagyan natin dito, students, okay, is equal to inject students. Okay, so kung mapapansin niyo, we have here error. Okay, so meron tayong cannot find students. Okay, kasi yung students natin na yan students. Yan. So kailangan natin siyang i-import. Okay, so hindi siya nag-automatic import kasi dito. Yan. So ang gagawin natin, binura ko lang yan, students, para lumabas yung suggestion niya dito, and then kiklik ko siya. Ayan, i-import niya yung mismong SRC app services students. Okay, so ngayon si students, yung in-inject natin na service is malilipat na siya sa may variable or property natin or signal natin na student dito. Okay, sa ating card component. And then since we are using that one, pwede na nating technically, pwede natin siyang tawagin dito sa may card component using interpolation. Okay, so yung naka-double curly brace na ganyan, and then si students. Okay, so yung students na yan, ang tinatawag natin ay yung eto na. Okay, so students na yan. Hindi na yung students dun sa may in-inject natin. Okay, so yung class ang in-inject natin dyan, and then inilipat natin sa students. For example, para mas madaling maintindihan, si SSS ang lalagay ko dito. Okay. Si SSS ang tatawag natin dyan. Okay? So, again, this one is
signal. So, lalagyan natin siya ng parentheses. Now, dito, magkakaroon tayo ng error kasi it is not clear kung ano ba yung i-fetch natin. In-inject lang natin si students. Okay? But then, meron tayong property na i-declare kay students. Ito siya. Okay? Which is si student list. Okay? Kung gusto natin siyang rekta na kunin, balik tayo sa may card component.ts. Dadagdagan mo lang ng dot, okay? And then, makikita mo na ngayon yung available properties na pwede nating tawagin sa loob ng student service, si student list, okay? Now, si student list ngayon ay napasa na dito sa may SSS na yun namang tinatawag natin dito sa loob ng ating card header na SSS. Unfortunately, we have here object, object, object. Okay, so this one, clearly, ito yung first object natin, second object, and then third object natin. Ibig sabihin, ito yun. Ito yung first object natin. Ito naka-highlight na to. Ayan yun. Okay, second, ayun, and then third, ayun. So, kapag nagdagdag ako dito, as you can see, copy lang natin to ng mabilisan, and then paste natin dito. We have here 4 objects. So, technically, na-fetch niya yung data natin. But then, if we will going to fetch an array dito, okay, so gagamitan natin siya ng for each. Okay, so ito yung bagong for each na ginagawa ni Angular ngayon. Dati, asterisk ng4 ang ginagamit. So, this time, gagamitin natin yung bago, yung at, and then 4. Okay, so si at 4, mas madali siyang maintindihan. Okay, so compared dun sa may ng4. So dito, si items na yan, siya ngayon yung magre-represent nung SSS natin na to. Okay, so ibig sabihin, kung ano yung variable natin or yung ano yung array natin, yun yung tatawagin natin dito sa may loob ng items. So, si SSS, yun yung students natin. Okay. And then, magiging yung SSS natin na yan ay i-represent ng name na item. Okay. So, para hindi tayo masyadong ma-confuse, ang gagawin ko sa kanya ay si S. Or di kaya, let's say, sige, item muna siya. Just to show you the default one. Okay, na ito lang muna yung pinalitan. Then, tanggalin natin tong interpolation natin na yan. Papasok natin yung card dito sa loob ng 4. Okay, so instantaneously nakita nyo ngayon na kung ilan yung data natin dun sa students ay nag-loop dito sa may ating card. Okay, so yun yung idea nitong for each natin. So ngayon, paano natin ilalagay yung data ng bawat data natin inside our student list, okay, or ating SSS na yan. So, dito sa may ating header, we can use interpolation, okay, but this time, ang tatawagin natin, hindi na si SSS, ganyan, okay. Ang tatawagin natin ay si item na, okay, kasi nakalagay dito, item of SSS. Kumbaga, si item, in every each looping natin, ang tatawagin na natin ngayon ay yung keyword na item. Okay, item, dot, and then mamimili tayo ngayon dito kung ano ba yung gusto nating palabasin sa kanya. So, for example, name, we have here, item name, gel 2, gel 3, gel 3. Okay, and then in here, sa ion card, interpolation natin ulit, item, dot, ID. Okay, so we have here ID. And then, so siguro ilagay natin to sa may ion item. Ayan siya. So, nilagyan ko lang siya ng parang guhit na ganyan. And then, another ion item naman in here for item dot status. Okay, so we have here regular, irregular, regular. Okay, so in here, instead of item, meron tayong chip na ginagamit. Okay, so pwede natin siyang ipasok din to. Ion chip.
Okay, pasok natin dyan yan. Item status, we have here regular, irregular. Okay, so kumbaga this one again is ionic elements po yan. Okay, so ito yung sinasabi natin kanina. Okay, so it is much better. Okay, ginawa ko lang na SSS dito, no? Pero to ano talaga, just to differentiate lang na ito yung na-fetch natin na data. Kasi kapag pare-parehas, kuminsan nako-confuse tayo kung saan natin kinukuha yung value na yun. So for example, ito students. Tapos ginawa ko siya ditong students. Ayan. Minsan nako-confuse yung ibang umiintindi na yung students na yun, kung ano yung nakalagay dito, siya din yung ilalagay ko dito, which is not. Okay? Ito po yung pangalan ng class o pangalan ng service natin, class name ng service natin. And then ito, bahala ka dyan. Ito na yung magiging parang variable name niya inside card. Okay? Outside, ang pangalan niya ay students. Pero inside, dito sa loob ng apat na, ano na yan, kumbaga sa may component na yan, siya na ngayon si students na ginawa nating SSS kanina para mas madali ninyo mag-grasp. Now, dito, yung item, okay, so this one is related to this every item, not yung item, ano, yung mga color yellow lang na yan. So, kapag ginawa ko dito, for example, X, okay, so kailangan natin palitan to X. Okay, so yun yung idea noong na nakalagay na item dito sa may for each natin. Okay, so now, the next is yung lagyan natin siya ng if-else. Okay, so dito sa may if-else natin. So gawin natin, in here, okay, yung sa may mismong ion chip natin, yan lang gagawin natin ng if-else. So, yung at if, okay, ito yung ng if na ginagamit before. Yan, so, madali lang din yung structure niya ngayon. Para lang siyang normal na nakikita ninyo sa ibang programming language. So, at if, and then yung condition natin ngayon. So, ang gagawin natin is if x dot status, x dot status, okay, something like that. Kung mapapansin nyo, hindi na natin siya inilagay sa double curly braces kasi hindi naman natin siya i-output or yes, ginagamit lang natin yun kapag gusto nating interpolation. Okay, so dito, gagawin natin siya as condition kaya hindi nyo na kailangan lagyan ng curly brace. So, x.status is equal to, okay, is equal to regular. Kapag daw ang value ng status ay regular, ang gusto kong mangyari ay yung ion chip natin, taas natin yan, is pwede natin kasing lagyan to ng color. For example, ano ba to? Regular. So, lagyan natin ng success. Okay, so we have here success. As you can see, we have here irregular, si gel 2. Okay, so lalagyan natin ng at else naman for else statement. And if you're curious, meron tayong at else if. Yan, meron tayong at else if. So, since hindi naman tayo gagamit ng else if else lang, so else lang ang gagamitin natin ngayon. And then, ang papalitan lang natin actually dito is si color danger kapag siya ay irregular. So, by just doing yung color na yan, na-implement natin kahit paano si at if tsaka yung at else natin. Okay? So, we have here home, about. Okay, so, additional to this one, so for example here sa about, okay, so try lang natin na ulitin ulit to, ano? So yung parang sa may card natin, okay, yung injection ng ating service. So dito sa may students natin, magdadagdag ako, okay, dito outside, yan, ito yung array kasi natin, object array, magkakasama yan sa student list, yan. Ngayon magdadagdag ako dito, let's say teacher is equal to signal, parenthesis, and then this time lalagay ko gel kunanan. Okay, so meron tayong again, nandito pa din tayo sa mga students
services. Now, gusto kong i-inject si teacher hindi dito sa may card. Okay? Gusto ko siyang directly i-inject dito sa may about. Pwede ba yan? The answer is yes. All you have to do is to find the TS, about page.ts, and then in here, okay, gawa ka ng local na variable mo, or local property natin, my teacher. Okay? Hindi kaya gusto mo dyan, kanina SSS, ngayon TTT ilagay natin. Ilagay natin is inject. Okay? Importante, check nyo kung naka-inject siya dun sa may import. Parenthesis. Okay? Saang service natin siya kukuhanin. Okay? So, hindi siya teacher. Okay? Hindi teacher service. Kasi, ang service na sinasabi natin dito is yung, yung file. Saan nating file kukuhanin? Yung anong class name. Okay? So, since medyo parang confusing siguro yung ginawa nating example na students lang, tas may teacher siya dun sa may loob. Pero the idea here is, ang tatawagin natin dito is hindi teacher. Students with capital letter S. Sorry, ayan. Students ang tatawagin natin. Kasi yung service pa din ang pinag-uusapan natin. Kung sinong service yung i-inject natin dito. Now, kapag ka naglagay ako ng dot, dyan na ngayon papasok. Alin ba dyan sa property na yan ng students yung gusto mong ilagay sa TTT? Okay, so, lalagyan natin dot. So, gusto kong ilagay yung teacher. Okay, so now, si teacher, yung value ng teacher dito sa may student TS natin is malilipat na ngayon dito kay TTT. Then, like the other signal, etong about page na ginagawa natin, we can use sa may about page, I think below siguro navigation, gawa tayo ng BR. And then, interpolation na lang natin agad dyan. Tawagin natin si TTT. And then, parenthesis, since this is a signal. So, as you can see, we can inject anywhere, kahit sa my page, kahit dito sa may card component, or even dito sa may navigation. Kung gusto mong lagyan dyan ng mag-inject dyan ng service natin, po pwede. All you have to do is to put the inject dun sa may TS TypeScript nung page or components na paglalagyan mo.